Isang mainit na tanghali ang naging bangungot para kay Sarah, isang 26 anyos na dalaga na biglang inaresto ng walang dahilan ng isang tiwaling pulis na nagngangalang Arthur. Sa harap ng publiko, inakusahan si Sarah na nagnakaw, pinilit na umamin at pinahirapan pa ng walang ebidensya. Ngunit nang akala ng lahat ay talo na siya, bumangon si Sarah at binaligtad ang sitwasyon sa paraang hindi inaasahan. Noong tanghaling iyon, ang init ay tila dumidiin mula ulo hanggang paa. Pero naglalakad pa rin si Sarah sa bangketa gaya ng karamihan. Ang edad niya ay 26, ang mukha ay mukhang pagod pero nananatiling nakapokus. Hindi siya naghahanap ng gulo, hindi nagmamadali dahil sa panik, gusto lang niyang makarating agad sa paroroonan. Sa isip niya ay may mga simpleng gawain lang. Umuwi, tapusin ang dapat tapusin at magpahinga. Walang ibang plano, walang masamang kutob at walang dahilan para maghinala sa sinumang dumadaan. Maingay ang kalsada sa paligid, pero yung klase ng ingay na karaniwan lang. Dumadaan ang mga sasakyan, paminsan-minsan ay may busina, mabilis maglakad ang mga tao, ang iba ay tumatabi habang nag-check ng cellphone. Ang aspalto ay naglalabas ng init, tuyo ang bangketa at nagsisimula ng tumulo ang pawis sa sentido ni Sarah. Kahit hindi siya gumagawa ng mabibigat na aktibidad, pinapanatili niya ang matatag na hakbang, mahigpit ang hawak sa bag, at sinisikap na huwag mabangga ang ibang taong nakakasalubong. Mula sa labas, normal ang lahat. At dahil sa normal na iyon, hindi na ihanda ni Sarah ang sarili sa pangyayaring dadapo sa kanya. Napabuntong hininga si Sarah nang maluwag tila ba naramdaman niyang nalagpasan na niya ang pinakamapagod na bahagi ng araw. Bumulong siya ng mahina, konti na lang. Pagkatapos nito, pahinga na. Hindi para sa kung sino man, kundi para pakalmahin ang sarili. Inilipat niya ang tingin sa harap, tinatantya ang distansya, at inaayos ang ritmo ng hakbang para hindi masyadong mabilis at hindi rin masyadong mabagal. Walang espesyal. Isang babae lang na sinusubukang tapusin ang araw ng payapa. Pero sa dulo ng bangketa, may pares na mga mata na nagmamasid kay Sarah sa ibang paraan. Hindi tingin ng taong napadaan lang, hindi tingin ng kuryosidad, kundi tingin na parang kumikilatis, pumipili at naglalok sa target. Hindi pa ito napapansin ni Sarah, dahil abala pa siya sa sariling isip at ang paligid ay mukhang ligtas naman. Gayunpaman, mula sa sandaling iyon nang hindi alam ni Sarah, pumasok na siya sa atensyon ng isang taong naghahanap ng butas para magsimula ng gulo. Mula sa kasalungat na direksyon, lumitaw si Arthur na may matatag na hakbang gaya ng taong pakiramdam ay hawak niya ang buong kapangyarihan sa kalsadang iyon. Matipuno ang katawan, malaki ang tindig, at ang mukha ay patag na walang bahid ng ngiti. Hindi siya lumapit na may ugali ng isang alagad ng batas na nagpapaliwanag, kundi may ugali ng taong gusto agad kontrolin ang sitwasyon. Si Sarah na kanina ay nakapokus sa paglalakad ay biglang nakakita ng anino ng taong humarang sa dinadaanan niya. Nakatayo si Arthur mismo sa harap ni Sarah, dahilan para ang makipot na bangketa ay magmukhang dead end. Walang espasyo para dumaan nang hindi magdidikit o ikot ang katawan. Ang paraan ng pagtayo ni Arthur ay halatang sinadya at mula sa ganoong kalapit na distansya, nakuha ni Sarah ang tingin ni Arthur na nandidikdik. Tila ba itinuturing na siyang may kasalanan simula pa lang. Hindi bumati si Arthur, hindi tinanong ang pagkakakilanlan ng maayos, hindi rin nagpakilala o nagsabi ng dahilan ng pagsita. Agad siyang nagbigay ng utos na maikli at malakas. Hinto. Matigas ang boses niya. Hindi matigas dahil nagpapatupad ng batas, kundi matigas na parang namimilit. Kusang napahinto si Sarah. Napigil ang hininga niya sa gulat. Tinitigan niya ang mukha ni Arthur, sinusubukang humanap ng pahiwatig. Umaasa pa rin na ito ay maliit na hindi pagkakaunawaan lang na pwedeng maayos sa maikling paliwanagan. Opo, sir. Bakit po? Tanong ni Sarah. Ang tono ng boses niya ay magalang pero pakinggan mong kinakabahan. Tumayo ng tuwid si Sarah. Ang dalawang paa ay magkadikit. Napahawak siya sa bag ng mas mahigpit ng hindi namamalayan dahil nagsisimula na niyang maramdaman na hindi normal ang sitwasyon. Hindi sinagot ni Arthur ang tanong ni Sarah. Sa halip, tinignan niya ang bag ni Sarah mula itaas pababa na tila may hinahanap. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng pulis na nag-iinspeksyon ayon sa proseso, kundi tingin ng taong namimili ng paraan para mangipit. Pagkatapos noon, itinaas ni Arthur ang tingin sa mukha ni Sarah.
Ang direktang pagtitig ng hindi kumukurap ay lalong nagpaasiwa kay Sarah. Sinubukan ni Sarah na manatiling kalmado, lumunok at naghintay na magsalita si Arthur ng mas malinaw. Pero ang lumabas sa bibig ni Arthur ay akusasyon na nagpablangko sa utak ni Sarah. Galing ka sa nakawan, no? Binigkas ito ni Arthur ng magaan, tila ba karaniwang tanong lang iyon, gayong ang pangusap na iyon ay pwedeng sumira ng buhay ng tao. Natulala si Sarah ng ilang segundo, tapos ay nagbago ang mukha at nagpanik. Hindi siya handang maakusahan ng ganoon sa gitna ng daan, lalo na ng pulis na nakatayo at humaharang sa dadaanan niya. Magnanakaw? Hindi po ako nagnakaw, sir. Wala akong ninakaw na kahit ano. Mabilis na sagot niya. Bahagyang nanginginig ang kamay pero pilit niyang inayos para hindi pakinggang nanghahamon. Tumingin siya sa paligid sandali, umaasang may taong nakakapansin o kahit paano ay maging saksi. Pero ang mga taong dumadaan ay binibilisan ang lakad o nagkukunwaring abala. Muling tumingin si Sarah kay Arthur, sinusubukang makipagtulungan. Ngunit sa loob ng puso niya ay nagsisimulang sumibol ang malinaw na takot. Hindi nagtatanong si Arthur para hanapin ang katotohanan. Binubuksan ni Arthur ang daan para gipitin si Sarah, simula pa lang sa unang sandali. Nanigas agad si Sarah nang lumabas ang akusasyon na iyon. Nanikip ang dibdib niya hindi dahil takot siyang mahuli, kundi dahil talagang hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Naglalakad lang siya sa bangketa, walang naka-interact na kahit sino, at ngayon bigla na lang tinawag na magnanakaw. Ano? Wala akong kinuha, sir. Nadaan lang ako, mabilis na sagot ni Sarah, sinisikap panatilihing magalang ang boses, kahit nagsisimula ng maging magulo ang hininga. Tinitigan niya si Arthur, naghahanap ng puwang para magpaliwanag, umaasang sapat na ang pangungusap na iyon para itigil ang sitwasyon bago lumaki. Ngunit, si Arthur ay hindi nagpapakita ng senyales na gustong makinig. Ang tingin niya ay nananatiling nandidikdik gaya ng taong nakapagdesisyon na ng resulta simula pa lang. Pumutol si Arthur ng walang alinlangan bago pa man matapos si Sarah sa pag-aayos ng hininga. Huwag ka ng madaming satsat, may report. Kamukha mo ang description, maikli niyang sabi. Ang pangungusap na iyon ay pakinggan mong parang palusot na sadyang ginawang pangkalahatan para pwedeng idikit kahit kanino. Sinubukan ni Sarah na mag-isip ng mabilis. Report galing kanino? Anong klaseng nakawan? Saan? Kailan? Pero hindi nagbigay ng detalye si Arthur at lalo iyong nagpasigurado kay Sarah na malabo ang akusasyong ito. Nagsimulang maramdaman ni Sarah na hindi lang siya na misinterpret, kundi sin-set up siya. Napalunok siya, pinilit ang sarili na tumayo ng kalmado, hindi umiyak, hindi magpanik ng sobra. Dahil alam niyang ang pagpapanik ay pwedeng gamitin ni Arthur na rason para lalo siyang gipitin. Sa paligid nila, ang mga taong dumadaan ay nagsimulang bumagal, lumingon at ang iba ay huminto ng ilang hakbang para magmasid. May mga nagpakita ng mukhang mausisa, may nagbubulungan pero walang talagang lumapit. Ang iba ay nagpanggap na nag-check ng cellphone, nagpanggap na may kausap sa telepono, tapos ay mabilis na lumayo. Nakuha ni Sarah ang pattern na iyon ng malinaw. Takot madamay ang mga tao, lalo na't ang nakatayo sa harap ni Sarah ay isang pulis na nakauniporme. Ang sitwasyong iyon ay nagparamdam kay Sarah na nag-iisa siya, tila ba walang ligtas na lugar para ipagtanggol ang sarili. Alam niyang kapag hindi siya nag-ingat, ang akusasyong ito ay pwedeng lumaki nang walang kahit isang saksi na tutulong. Huminga ng malalim si Sarah at sinubukang gamitin ang lohika. Kung may report po, pakipakita naman ng ebidensya. Kaya kong magpaliwanag. Sabi niya ng mas mahina pero matatag. Hindi siya humihingi ng awa. Humihingi siya ng tamang proseso. Ngunit si Arthur ay ngumisi lang ng tipid tila ninanamnam ang takot na nagsisimulang lumabas sa mukha ni Sarah. Sa presinto na ang ebidensya. Ngayon, sumama ka, sagot niya. Patag ang tono ni Arthur, pero iyon mismo ang nagpagawag sa utos niya na parang pinal na desisyon. Muling tumingin si Sarah sa paligid, umaasang may maglalakas loob na magsalita. Pero ang nakita lang niya ay mga taong piniling iligtas ang sarili. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Sarah na hindi ito karaniwang pagsisiyasat. Ito ay panggigipit simula pa lang at dinala na siya ni Arthur sa lugar na kontrolado nito ng buo, ang presinto. Nang hindi nagbibigay ng kahit kaunting espasyo, agad na hinablot ni Arthur ang kamay ni Sarah ng mahigpit,
hindi lang para pigilan kundi para hawakan ng parang gustong siguraduhin na hindi makakagalaw si Sarah kahit saan. Sa isang mabilis na galaw, pinaikot ni Arthur ang posisyon ng katawan ni Sarah, dahilan para magmukha siyang inaarestong kriminal na may mabigat na kasalanan. Nagulat si Sarah, kusa niyang binawi ang balanse ng katawan. Muntik nang mamistep ang paa niya dahil bigla ang dumating ang hatak. Hindi siya nakapaghanda at ang sakit ay agad na gumapang mula pulso hanggang braso. Muntik nang matumba si Sarah sa bangketa. Sinubukan niyang pigilan na huwag tuluyang bumagsak dahil alam niyang ang pagbagsak sa harap ng publiko ay magpapalala sa sitwasyon niya. Nanlaki ang mata niya, kinapos ang hininga at kusa na lang lumabas ang boses dahil sa panik kasabay ng sakit. Sir, Aray. Bitawan niyo muna ako. Kaya ko namang maglakad mag-isa, mabilis niyang sabi. Hindi siya lumalaban, kundi sinusubukang humingi ng makataong trato. Sinusubukan din niyang ipakita na wala siyang balak tumakas, walang balak gumawa ng gulo, at ayaw niyang magmukhang habulan ang sitwasyon. Ngunit hindi lumuwag ang hawak ni Arthur kahit kaunti. Sa katunayan, nang nakiusap si Sarah na bitawan siya, lalong humigpit ang hawak ni Arthur. Ang paraan ng pagdiin ni Arthur sa pulso ni Sarah ay parang nagbibigay ng mensahe na wala siyang posisyon para makipagtawaran. Ramdam ni Sarah ang paglock ng mga daliri ni Arthur dahilan para mahirap igalaw ang kamay. Sinubukan ni Sarah na tumayo ulit ng tuwid, tiniis ang hapdi at iningatan na huwag pumiyok ang boses. Gusto niyang manatiling mukhang kalmado dahil naiintindihan niyang ang isang maling galaw ay pwedeng gamitin ni Arthur na dahilan para kumilos ng mas marahas. Tinitigan ni Arthur si Sarah nang walang empatya, tapos ay nagbitaw ng pangungusap na pakinggan mong parang kasiguraduhan. Pero ang paraan ng pagkilos niya ay hindi sumasalamin doon. Kung hindi ka may sala, wala kang dapat ikatakot, maikling sabi ni Arthur. Narinig ni Sarah ang pangungusap na iyon. Pero ang naramdaman niya ay kabaligtaran. Ang mga salitang iyon ay parang ginawa para magmukhang tama si Arthur. Habang ang kilos ni Arthur ay nagpaparamdam kay Sarah na siya ay nasa panganib. Ang hawak ay hindi simpleng pag-alalay, kundi malinaw na panggigipit. Pinipilit sumama si Sarah nang hindi binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa lugar na iyon. Sa loob ng mobile patrol, nakaupo si Sarah sa likod na upuan na naninigas ang katawan. Mainit at masikip ang pakiramdam sa loob. Tila ba hindi gumagana ang aircon at ang masikip na espasyo ay nagpapahirap sa kanya na huminga ng maluwag. Masakit pa rin ang kamay niya dahil sa higpit ng hawak ni Arthur kanina. Habang ang isip niya ay mabilis na umiikot, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Tumingin si Sarah sa harap, nakita ang likod ni Arthur sa front seat na nakaupo ng relax na parang walang problema. Nagsimulang umandar ang sasakyan at na-realize ni Sarah na masyadong mabilis ang mga pangyayari. Hindi pa nga siya nakakapagtanong kung anong report, sinong nagreklamo, nasaan ang ebidensya, at bakit siya ang napili. Lumingon si Sarah sa bintana. Gumagalaw ang lungsod sa labas, dumadaan ang mga sasakyan, naglalakad ang mga tao, bukas ang mga tindahan gaya ng dati. Normal ang lahat. Samantalang ang buhay ni Sarah sa loob ng sasakyan ay parang pilit na ipinapasok sa landas na hindi niya pinili. Napalunok siya, sinusubukang pigilan ang luha para hindi tumulo. Hindi mahinang tao si Sarah, pero ang sitwasyong ito ay nagpaparamdam sa kanya na nag-iisa siya. Hindi niya alam kung anong mangyayari pagdating sa istasyon at iyon ang pinaka-nakakatakot. Inayos niya ang paghinga at naglakas loob magsalita. Mahina at maingat ang boses niya. Sir, pwede po bang tawagan ko ang pamilya ko? Natatakot po ako, mahinang pakiusap niya. Hindi siya humihiling na palayain. Gusto lang niyang may makaalam ng kinaroroonan niya. Pero hindi man lang lumingon si Arthur. Maiksi ang sagot, malamig, parang pinuputol ang karapatan ni Sarah na magsalita. Tumahimik ka. Ang isang salitang iyon ay nagparamdam kay Sarah na lalo siyang lumiliit. Tinitigan niya ang sariling kamay, sinusubukang pakalmahin ang sarili, at nagsimulang mapagtanto na hindi naghahanap ng klarifikasyon si Arthur. Kinokontrol ni Arthur ang sitwasyon at si Sarah ay tinatrato na parang walang boses kahit kaunti. Nang huminto ang sasakyan sa istasyon ng pulis, pinababa si Sarah at agad na dinala sa loob. Ang mga pasilyo ng istasyon ay bago sa paningin, malamig at puno ng mga tingin na sandali lang. Ilang ibang pulis ang lumingon saglit tapos ay nag-iwas ng tingin na parang walang nakita.
May mga mukhang nag-aalangan, may mga parang gustong magtanong, pero lahat ay piniling manahimik. Sinubukan ni Sarah na tignan ang isa sa mga pulis umaasang may pipigil kay Arthur o kahit magtanong man lang kung anong problema. Pero walang nagsabi na mali ito. At sa puntong iyon, naintindihan talaga ni Sarah na hindi lang si Arthur ang mapanganib, kundi pati ang katahimikan sa paligid niya na hinahayaan ang lahat na mangyari. Pagkadala kay Sarah sa interrogation room, naramdaman agad niya na ang posisyon niya ay ginawang mali lahat. Ang nakakasilaw na puting ilaw ay nakakabit mismo sa itaas ng ulo dahilan para mabilis mapagod ang mata at mahirap mag-focus. Ang upuang inilaan ay malamig at matigas tila ba hindi dinisenyo para maging komportable ang tao. Sa harap ni Sarah ay may mesa na nakalagay bilang harang. Hindi lang simpleng desk, kundi harang na nagpapatunay kung sino ang may kontrol sa kwartong iyon. Nakaupo nang naninigas si Sarah, pinipigil ang hininga, sinisikap na magmukhang kalmado kahit na pakiramdam niya ay lalong bumibigat ang dibdib. Nakaupo si Arthur sa kabila na may relax na ugali, parang ito ay routine na ginagawa niya araw-araw. Hindi siya mukhang nagmamadaling maghanap ng katotohanan, hindi mukhang sinusubukang suriin ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ni hindi nagpapakita ng interes na pakinggan ang paliwanag ni Sarah. Matalim ang mata pero patag. Tila ba numero lang si Sarah sa listahan. Kinatok ni Arthur ang mesa ng mahina at paulit-ulit dahilan para marinig ng malinaw ang tunog sa tahimik na kwarto. Pagkatapos ay nagbukas siya gamit ang pangungusap na direktang tumutumbok sa iisang layunin, piliting umamin si Sarah. Umamin ka na lang. Kaninong gamit ang kinuha mo? Tanong ni Arthur habang kumakatok ulit sa mesa. Matigas at nandidikdik ang tono ng boses. Natulala si Sarah ng ilang segundo tapos ay lumunok. Tuyo ang lalamunan niya hindi dahil kulang sa tubig, kundi dahil takot na magkamali ng sabi at takot na baliktarin ang sasabihin niya. Sinubukan niyang sumagot gamit ang pangungusap na malinaw at hindi paligoy-ligoy. Hindi po ako nagnakaw, sir. Wala po akong alam, sabi ni Sarah. Hindi malakas ang boses niya, pero may katatagan na pilit niyang pinalabas para maintindihan ni Arthur na hindi siya aamin basta-basta. Inilapit ni Arthur ang katawan pasulong. Paliit ng paliit ang distansya, dahilan para kusang pigilan ni Sarah ang katawan para hindi umatras ng sobra. Ang tingin ni Arthur ay parang nandidikdik mula sa malapit at ang tono ng pananalita ay naging mas matalim. Huwag mo akong ulitin sa parehong tanong, mahinang sabi ni Arthur. Pero malinaw. Tumahimik sandali si Sarah, sinubukang ayusin ang paghinga at panatilihing matatag ang mukha. Alam niya na sa kwartong iyon ang laro ay hindi tungkol sa tama o mali, kundi tungkol sa kung sino ang mas matibay sa pressure. Pinili ni Sarah na manindigan sa sagot niya dahil ayaw niyang pumasok sa peking pag-amin dahil lang pinilit. Nang manatili si Sarah sa parehong sagot at ayaw umamin, iniba ni Arthur ang paraan ng paglalaro. Tumigil siya sa pagsigaw sandali at binabaan ang tono ng pananalita. Biglang naging mas kalmado ang ugali niya, pero nararamdaman ni Sarah na ang kapayapaang iyon ay hindi dahil pinapahalagahan ni Arthur ang katotohanan, kundi dahil nag-aayos siya ng ibang estratehiya. Sumandal si Arthur sa upuan, tinignan si Sarah mula sa gilid ng mata, at nagsalita ng mahina gaya ng taong nag-aalok ng solusyon. Ganito, gusto mo bang makauwi agad, sabi niya. Tumingin si Sarah nang may paghihinala, dahil ang tanong na iyon ay pakinggan mong masyadong simple para sa seryosong sitwasyon. Hindi agad sumagot si Sarah. Alam niyang ang linyang gusto mong makauwi agad ay madalas gamitin para painin ang tao na tanggapin ang isang bagay na hindi tama. Sa boses na maingat, nagtanong si Sarah, ang ibig sabihin. Ngumiti ng tipid si Arthur, pero hindi mainit ang ngiti. Ngiti iyon na parang sinisigurong nagsisimula ng matakot si Sarah. 50,000, patag na sabi ni Arthur. Magbayad ka, makakalabas ka. Tapos, biglang nakaramdam ng panlalamig si Sarah. Na-realize niya na hindi ito tungkol sa nakawan, hindi tungkol sa report, kundi tungkol sa pera. Hindi naghahanap ng salarin si Arthur. Naghahanap siya ng biktima. Pinigil ni Sarah ang hininga, sinubukang pakalmahin ang sarili para hindi sumabog ang emosyon. Tinitigan niya si Arthur ng diretsyo at nagsalita ng mahina pero matigas. Pangingikil yan, sir. Lumabas ng malinaw ang salitang iyon dahil gusto ni Sarah na maintindihan ni Arthur. Naiintindihan niya ang laro.
Wala akong pera at wala akong kasalanan. Dagdag ni Sarah. Sa puntong iyon, pinili ni Sarah na tumayo sa posisyon na pinakadelikado. Tumangging magbayad at tumanggi ring umamin. Alam niyang pwedeng maging masama ang kahihinatnan, pero alam din niya na kapag sumunod siya, ang buhay niya ay laging pwedeng perahan kailanman gustuhin ni Arthur. Napadakma si Arthur, mukhang naiinis dahil hindi agad natakot si Sarah at hindi agad nakipagtawaran. Bumuga siya ng hangin ng maikli at itinutok ang matalim na tingin sa mukha ni Sarah tila gustong diinan gamit ang mas matigas na pangungusap. Gusto mo ng madali o gusto mong masira? Dahan-dahan, sabi ni Arthur. Ang tono ng boses ay bumalik sa pananakot hindi na nag-aalo. Naramdaman ni Sarah ang pressure na iyon bilang direktang babala. Kung hindi pipiliin ni Sarah ang madaling daan sa bersyon ni Arthur, gagawin ni Arthur na mas masakit ang lahat. Tumahimik si Sarah ng ilang segundo, lumunok, pero hindi pa rin umatras. Tinitigan lang niya si Arthur na may parehong paninindigan, ayaw sumuko sa bagay na alam niyang mali. Huminga ng malalim si Sarah at itinaas ang noo kahit nagsisimula ng manginig ang boses, dahil sa pressure na patuloy na naipon, naiintindihan niyang sinadya siyang itulak ni Arthur hanggang sa mapagod, hanggang sa matakot, hanggang sa piliin na lang ang madaling daan na inaalo. Pero tumanggi si Sarah na ibigay kay Arthur ang tagumpay na iyon. Sa matigas na tono na pilit niyang pinatatag, sinabi ni Sarah, hindi ako magbabayad, hindi ako aamin, wala akong ninakaw na kahit ano. Ang pangungusap na iyon ay lumabas ng malinaw at walang pag-aalinlangan. At dahil malinaw iyon, agad na nagbago si Arthur. Sa kwartong iyon, ang pagtanggi ni Sarah ay hindi itinuring na sagot, kundi itinuring na paglaban. Tumayo si Arthur ng padabog hanggang sa gumalaw ang upuan ng matalim at kumayod ang tunog sa sahig. Ang galaw na iyon ay nagpanigas kay Sarah bilang reflex dahil nakita niyang hindi na nakaupo si Arthur bilang pulis na nagtatanong, kundi bilang taong nawawalan na ng kontrol. Tinitigan ni Arthur si Sarah mula sa itaas, ang dibdib ay mabilis ang taas-baba, naninigas ang panga. Hinahamon mo ba ako, sabi ni Arthur. Ang tono ng boses niya ay hindi nagtatanong para manigurado, kundi nag-aakusa. Gumanti ng tingin si Sarah, hindi yumuko kahit malamig ang kamay at mabilis ang tibok ng puso. Alam niya na kapag gumuwang siya ngayon, lalo siyang didiinan ni Arthur ng mas malalim. Umiling ng dahan-dahan si Sarah, sinusubukang pumili ng salita na hindi makakapagpagalit lalo, pero pinapanatili ang katotohanan. Hindi ako nanghahamon. Gusto ko lang ang tama, sagot ni Sarah. Hindi siya sumigaw, hindi nagmura, nagpaliwanag lang ng posisyon. Ayaw niyang mapilitang umamin at ayaw niyang makotongan. Ngunit para kay Arthur, ang pangungusap na iyon ay pakinggan pa ring parang pagtangging sumunod. Inilapit ni Arthur ang katawan ng kaunti. Naningkit ang mata tila ba tinatantya kung si Sarah ay mapapabagsak sa ibang paraan. Ang interrogation room na kanina ay tahimik ay naging tense dahil nararamdaman ni Sarah na nalagpasan na ni Arthur ang hangganan ng pasensya. Walang babala, mabilis na pumunta si Arthur sa pinto at ibinalibag ito ng malakas. Ang tunog ay tumalbog sa pader at nagpagulat kay Sarah. Pagkatapos noon, bumalik si Arthur kay Sarah at agad itong hinila palabas. Hindi binigyan ng oras si Sarah na tumayo ng normal o ihanda ang sarili. Nakalagkad si Sarah ng ilang hakbang, sinusubukang balansihin ang sarili, habang sinasabing, Sir, teka lang kaya kong maglakad mag-isa. Pero walang pakialam si Arthur. Sa hamba ng pinto, diniinan ni Arthur ang boses kaya naging mas magaspang. Labas? Tignan natin kung gaano katibay ang bibig mo. Napalunok si Sarah. Mabilis na lumingon ang mata sa kanan at kaliwa naghahanap ng ibang pulis. Pero ang naroon lang ay pasilyo at mga taong piniling manahimik. Samantalang dinala ni Arthur si Sarah palabas sa paraang malinaw na hindi prosedural. Pagkalabas ng gusali, naramdaman agad ni Sarah ang init ng araw na sumusunog sa bala. Ang harapan ng presinto ay bukas na bukas, walang masisilungan at lahat ng taong naroon ay kitang-kita ang nangyayari. Kinalagkad si Sarah ng ganoon na lang. Putol-putol ang hakbang dahil ang hila ni Arthur ay hindi nagbibigay ng pagkakataon para maglakad ng normal. Ang paraan ng paghila ni Arthur ay nagpamukha kay Sarah na kriminal na may mabigat na kasalanan. Gayong siya ay isang mamamayan lang na pinipilit. Sinubukan ni Sarah na ayusin ang hininga, pigilan ang panik, at ingatan ang sarili na huwag matumba sa harap ng publiko.
Dahil alam niya na kapag natumba siya, magkakaroon ng rason si Arthur para kumilos ng mas marahas. Sa gilid ng bakuran, ilang ibang pulis ang nakatayo na hindi kalayuan. May nagpapanggap na abala sa pag-aasikaso ng kung ano. May tumitingin sandali tapos ay nag-iiwas ng tingin na parang walang nakita. At mayroon ding nanonood ng walang ekspresyon. Tila ba karaniwan na ito? Walang lumapit para magtanong kung anong meron o kung naaayon ba ito sa proseso. Sinubukan ni Sarah na tignan ng mabilis ang isa sa kanila. Umaasang may isa man lang na magre-react, pero ang nakuha niya ay katahimikan. Mula doon ay lalong naintindihan ni Sarah na hindi lang si Arthur ang nanggigipit, kundi pati ang pananahimik ng mga tao sa paligid na nagpaparamdam kay Arthur na ligtas gawin ang kahit ano. Sa labas ng bakod nagsimula ng magkumpol-kumpol ang mga residente. May nagbubulungan ng mahina, ang iba ay nakatayo na may tensyon sa mukha at mayroon ding nagtaas ng cellphone para mag-record ng palihim. Nakita ni Sarah ang screen ng cellphone na nakatutok sa kanya, pero hindi niya naramdamang tinutulungan siya. Pakiramdam niya ay pinapanood lang siya. Gusto niyang sabihin sa kanila na wala siyang kasalanan, na kailangan niya ng tulong. Pero ang boses niya ay parang napipigil dahil takot na magkamali ng sabi at takot na lalong magwala si Arthur. Sa kondisyong iyon, tanging simpleng pakiusap lang ang nagawa ni Sarah. Umaasang titigil si Arthur at umaasang may taong maglalakas loob na magsalita. Pinigil ni Sarah ang luha at sinubukang manatiling nakatayo ng tuwid. "Sir, parang awan niyo na po. Wala akong kasalanan." Sabi niya sa boses na pakinggan mong mahina. Pero malinaw na lumapit si Arthur. Tumayo ng mas malapit hanggang sa maramdaman ni Sarah na lalong sumisikip ang espasyo niya. Tinitigan ni Arthur si Sarah mula sa itaas tila gustong siguraduhin na nakikita ng lahat kung sino ang may kapangyarihan. "Umamin ka na ngayon," matigas na sabi ni Arthur. Tapos ay binabaan niya ang tono ng boses para maging mas mapagbanta. "O ipaparanas ko sa iyo ang impyerno." Napalunok si Sarah. Mabilis ang taas-baba ng dibdib at sa puntong iyon ay umabot sa sukdulan ang tensyon. Alam niyang hindi humihingi ng pag-amin si Arthur. Nagbibigay ng ultimatum si Arthur sa harap ng maraming mata. Hindi tumigil si Arthur pagkatapos takutin si Sarah sa bakuran. Lumingon siya saglit sa isa sa mga tao sa paligid at nagbigay ng utos ng walang pag-aalinlangan. Kumuha ng lubid, maikli niyang sabi na parang karaniwang bagay lang. Agad na nanigas si Sarah. Nakita niya ang isang tao na mabilis na kumuha ng lubid na parang alam na ang ibig sabihin ni Arthur. Huminga ng malalim si Sarah, sinubukang manatiling nakatayo ng matatag kahit nagsisimula ng manginig ang tuhod. Alam niyang kapag dumating ang lubid, ang posisyon niya ay lalong hihina at lalo siyang mahihirapang ipagtanggol ang sarili gamit ang salita. Nang nasa kamay na ni Arthur ang lubid, sinubukan ni Sarah na umiwas hanggat kaya niya. Pero masikip na ang espasyo. Pinilit siya ni Arthur na lumapit sa poste sa bakuran at tinali ng mabilis at mahigpit. Sinubukan ni Sarah na lumaban, umikot, hilahin ang kamay para hindi malok, pero limitado ang galaw. Sa tuwing sinusubukan niyang hilahin ang sarili, mas lalong diniinan ni Arthur, kaya wala nang nagawa si Sarah, kundi tiisin ang sakit at subukang huwag matumba. "Sir, wag naman ganito, wala akong kasalanan." Mabilis na sabi ni Sarah. Panik ang boses, pero hindi sumagot si Arthur. Siniguro lang niyang sapat ang higpit ng tali para hindi malayang makagalaw si Sarah. Pagkatali kay Sarah, kumuha ng timba si Arthur. Natitigan ni Sarah ang timba, sinusubukang hulaan kung anong gagawin at agad na umakyat ang pakiramdam na hindi maganda. Nang walang babala, binuhusan ni Arthur si Sarah hanggang sa basang-basa. Bumuhos ang tubig mula ulo hanggang sa dumikit ang damit ni Sarah sa katawan. Nanginig si Sarah hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa hiya na dumating kasabay noon. Sa bakurang iyon ay maraming taong nakatingin at naramdaman ni Sarah na ipinahiya siya sa lugar na dapat sana ay nagpapatupad ng batas. Yumuko siya sandali, huminga, sinubukang pigilan ang luha para hindi lalong magmukhang mahina. Nakatayo si Arthur sa harap ni Sarah na may malamig na tingin. Tila gustong siguraduhin na naintindihan talaga ni Sarah kung sino ang kumokontrol sa sitwasyon. "Aamin ka o pagsisisihan mo to habang buhay," sabi ni Arthur. Malakas ang tono at puno ng diin. Dahan-dahang inangat ni Sarah ang ulo. Pula ang mata, tensyonado ang mukha pero matalim pa rin ang tingin.
Hindi siya sumagot ng sigaw o mura, tanging mga salitang pilit na pinalabas kahit nanginginig ang katawan. Wala akong kasalanan, sabi niya ng putol-putol pero malinaw. At iyon ang naging kumpirmasyon na nakatindig pa rin siya sa katotohanan. Kahit tratuhin ng ganoon, lalong naging mabangi si Arthur dahil hindi pa rin bumibigay si Sarah. Pagkatapos buhusan at talian, inasahan ni Arthur na manginginig sa takot si Sarah at sa lahat ng gusto niya. Pero ang nakita niya ay lumalaban pa rin si Sarah, nakatingin pa rin, tumatanggi pa rin, nakakainis iyon para kay Arthur. Dahil para sa kanya, ang biktima na hindi sumusuko ay banta sa kanyang otoridad. Tinitigan niya si Sarah mula sa malapit at nagbitaw ng pangungusap na sadyang ginawa para manghamak. Matigas ang ulo mo ha? Ang tono ng boses ay nang aasar. Tila ba gumagawa ng kasalanan si Sarah dahil lang sa ayaw niyang mapilitang magsinungaling. Humikbi si Sarah habang tinitiis ang sakit at hiya. Basang-basa pa rin ang katawan, nakatali pa rin ang kamay. Pero hindi niya binago ang sagot. Alam niyang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay pwedeng gamitin ni Arthur para lalo siyang gipitin. Kaya, pinili niya ang isang prinsipyo na hindi nagbabago. Sa hiningang putol-putol, sinabi ni Sarah, kung aamin ako ibig sabihin nagsisinungaling ako. Ayoko. Ang pangungusap ay hindi mahaba pero malinaw. Hindi iyon emosyonal na sagot kundi desisyon. Alam na alam ni Sarah na kapag umamin siya, panalo si Arthur. Sa oras na magbayad siya, ulitin ni Arthur ang parehong bagay sa ibang tao. Kaya, pinili ni Sarah na manatili sa posisyong iyon. Kahit mabigat ang kapalit, sa paligid nila, lalong naging malinaw ang sitwasyon. Hindi tama, pero wala pa rin kumikilos. May mga pulis na yumuyuko, umiiwas ng tingin na parang hindi kayang tignan, pero hindi rin kayang pigilan. May hindi mapakali, nakatayo ng naninigas, abala ang kamay tila ba naghahanap ng rason para hindi masangkot. Ang mga residenteng nagtipon sa labas ng bakod ay lalong dumarami, lalong umiingay ang bulungan. Ilang cellphone ang nagre-record pa rin, pero lahat ay nasa ligtas na distansya. Walang pumapasok para tumulong. Nahuli ni Sarah ang lahat ng ito sa gilid ng kanyang mata. Alam niya na sa sandaling gaya noon, ang pananahimik ng mga tao ay bahagi ng parehong panggigipit. Nararamdaman ni Arthur na malaya siya dahil walang lumalaban. Lumingon si Arthur sa karamihan ng sadya tila gustong gawing halimbawa si Sarah. Itinaas niya ang boses para marinig ng ibang pulis at ng mga residenteng nanonood. Tignan niyo to, ang babaeng ganito kailangan turuan ng leksyon, sabi niya. Ang pangungusap na iyon ay hindi lang komento, kundi hayagang pagbibigay katwiran sa ginagawa niya. Napalunok si Sarah, lalong bumigat ang dibdib, pero inangat pa rin niya ang ulo kahit pula na ang mata. Alam niyang tinutulak siya ni Arthur sa dulo. Kailangang pumili ni Sarah kung susuko o patuloy na lalaban at sa puntong iyon ay sagad ang tensyon. Dahil nakikita ng lahat na mag-isang hinaharap ni Sarah si Arthur habang ang iba ay piniling manahimik. Sa wakas ay naramdaman ni Arthur na sapat na. Sa mabilis na galaw, tinanggal niya ang tali sa kamay ni Sarah nang walang pakialam kung handa bang tumayo si Sarah o hindi. Nang matanggal ang tali, ang katawan ni Sarah na kanina pa pinipilit tiisin ang sakit ay nawalan ng suporta. Hindi kinaya ng paa niya ang bigat, nang hina ang tuhod at bumagsak ang katawan niya sa lupa. Hindi nagawang pigilan ni Sarah ang sarili, hindi nagawang ingatan ang dignidad sa harap ng maraming tao. Nakahandusay siya ng hapo, mabigat ang hininga, at sa ilang sandali ay mukhang hindi na siya makakaresponde pa. Ang kalagayang iyon ay lalong nagpalinaw sa bulungan ng mga tao. May nagulat, may natakot, may naawa, pero piniling manatili sa likod ng bakod. Isa-isang lumabas ang boses nila, hindi malakas, pero sapat para marinig sa bakurang puno ng tensyon. Hinimatay, sabi ng isa. Kawawa naman, sagot ng isa. Bakit ganyan? Rinig ulit ng mas mahina gaya ng taong hindi makapagsalita ng malinaw. Ilang cellphone ang nakatutok pa rin. Nanginginig ang kamay ng iba, pero wala pa ring lumalapit. Ang mga pulis sa paligid ay ganoon pa rin. May nakayuko, may mukhang hindi mapakali. Pero hinayaan nilang nakahandusay si Sarah sa lupa nang walang totoong hakbang para pigilan si Arthur o tulungan ang biktima. Ikinumpas ni Arthur ang kamay na parang tapos na ang lahat at kakatapos lang niya ng karaniwang trabaho. Ang mukha ay hindi nagpapakita ng pagsisisi.
Sa halip ay mukhang kontento dahil pakiramdam ay napasuko na niya si Sarah. Sumulyap siya sa mga tao sandali at nagbitaw ng mapang-uyam na salita na sadyang ginawa para sirain ang mentalidad. Kaya huwag kang magmalinis, sabi niya. Ang pangungusap na iyon ay hindi lang para kay Sarah, kundi mensahe rin sa lahat ng nanonood. Sino mang lumaban ay tratratuhin ng pareho. Nakatayo si Arthur ng relax tila siguradong walang magiging konsekwensya dahil alam niyang walang maglalakas loob na kumalaban sa kanya sa lugar na iyon. Ngunit ilang segundo ang lumipas, may pagbabagong nagpaiba agad ng pakiramdam sa paligid. Ang hininga ni Sarah na kanina ay mabilis ay nagsimulang maging matatag. Ang dibdib niya ay umaakyat baba ng mas regular tila ba inaayos ng katawan niya ang sarili. Si Sarah na nakahandusay ay dahan-dahang iginalaw ang daliri at kamay ng walang boses na humihingi ng tulong. Ang mahina niyang katawan ay parang humihigop ng lakas mula sa lugar na hindi nakikita. At nangyari iyon sa harap ng mata ng mga taong nag-aakalang tapos na ang lahat. Dahan-dahang minulat ni Sarah ang mata. Ang tingin niya ay hindi na blanko o nagpapanik. Ang tingin ay naging malamig at nakapokus. Gaya ng taong nakapagdesisyon ng isang bagay. Hindi siya totoong talo at hindi niya hahayaang matapos ito sa paraan ni Arthur. Si Sarah na kanina ay mukhang walang laban ay dahan-dahang iginalaw ang katawan. Bumangon siya ng dahan-dahan, una gamit ang tuhod tapos ay tumayo ng buo sa harap ng lahat na nag-aakalang wala pa siyang malay. Si Arthur na nakatayo hindi kalayuan ay natigilan agad. Nanlaki ang mata, napigil ang hininga. Anong kalokohan to, sabi niya. Umatras siya ng kalahating hakbang nang hindi namamalayan. Sinubukan ni Arthur na maghanap ng lohika sa harap ng mata niya pero ang nakikita niya ay ang babaeng dapat sana ay tumbado na. Ngayon ay nakatayo na may matalim na tingin at ugaling hindi natakot. Tinitigan siya ni Sarah ng diretsyo ng walang pag-aalinlangan. Ang boses niya ay patag pero matigas. Maling tao ang hinuli mo at mali ang paraan mo. Ang pangungusap na iyon ay hindi sigaw, hindi emosyonal na depensa, kundi malamig na babala. Sinubukan ni Arthur na ibalik ang kanyang otoridad, sinubukang idiin ang posisyon bilang alagad ng batas. Gusto mong labanan ang pulis? Sigaw niya ng malakas umaasang maibabalik ng boses na iyon ang kontrol sa harap ng maraming tao. Pero hindi na tinag si Sarah, hindi gumalaw kahit kaunti. Umiling lang siya ng kaunti at sumagot gamit ang pangungusap na lalong nagpatense sa sitwasyon. Nilalabanan ko ang tiwali. Ang mga salitang iyon ay simple pero sapat na para baliktarin ang sitwasyon. Lahat ng nakarinig ay alam agad na si Sarah ay hindi na biktima na takot. Siya na ngayon ang panig na lalaban pabalik sa taong nagpahiya sa kanya. Mukhang nag-alangan si Arthur sandali, pero masyadong malaki ang ego para tumigil. Humakbang siya pasulong. Pero handa na si Sarah. Sa isang iglap gumalaw si Sarah. Mabilis at asintado ang galaw. Hindi amok na walang kontrol. Isang atake sa dibdib ang nagpaatras kay Arthur. Ang sumunod na suntok ay tumama sa panga niya at isang malakas na sipa ang nagpabagsak sa katawan ni Arthur sa lupa. Ang mga tao na kanina ay maingay ay biglang tumahimik. Ang tunog ng hininga ng mga tao ay mas malinaw na naririnig kaysa kanina. Ang ilang residenteng nagre-record pa rin gamit ang cellphone ay nanginginig. Ang iba ay ibinaba na ang kamera dahil hindi makapaniwala sa nakikita. Ang ibang pulis sa paligid ay natulala lang. Hindi sila nakapagpigil o nakaawat dahil masyadong mabilis ang pangyayari. Sinubukan ni Arthur na bumangon, pero tinitigan siya ni Sarah ng tingin na nagpatakot sa kanya na lumapit ulit. Nakatayo ng tuwid si Sarah. Basang-basa pa rin ang katawan, pero ngayon ay mukhang malakas at hindi apektado ng sakit. Tumingin siya sa paligid, sa mga pulis na tahimik, sa mga residenteng nanonood, sa mga cellphone na nagre-record, lahat ng mata ay nasa kanya. Sa tonong patag at kalmado, sinabi niya, hindi ako nagnakaw. Ang pangungusap na iyon ay maikli, pero naging katapusan ng lahat ng akusasyon at panghihiya na natanggap niya. Walang kumontra, walang naglakas loob magsalita. Pagkatapos noon, tumalikod si Sarah at naglakad palayo sa bakura ng presinto. Ang hakbang ay mabagal pero matatag. Samantalang sa likod niya ay nakahandusay pa rin si Arthur sa lupa. Naging tahimik ang paligid. Nakatingin lang ang mga tao sa pag-alis niya. Alam nilang kakasaksi lang nila ng bagay na hindi nila makakalimutan.
Ang pagbangon ng isang babaeng tinapakan na ng husto pero tumangging magpatalo. Kinabukasan, pagkatapos ng insidente sa bakuran ng presinto, ang video recording ng mga residente na nagpapakita ng brutal na trato ni Arthur kay Sarah ay kumalat ng napakabilis. Una itong kumalat sa group chat ng mga residente, tapos ay lumipat sa social media at sa maikling panahon ay naging usap-usapan sa iba't ibang online forum at pinag-uusapan sa mga karenderya. Ang putol na video na nagpapakita noong tinali, binuhusan, at sinaktan ni Arthur si Sarah ay nagpaalab sa galit ng publiko. Marami ang nagkomento na humihingi ng katarungan at humihiling na parusahan ng kapulisan ang abusadong pulis. Sa loob ng ilang oras, ang pressure ng publiko ay pumwersa sa kapulisan na kumilos. Nang hapong iyon, ang Internal Affairs Service at Internal Investigation Team ay direktang umaksyon. Ininspeksyon nila ang lahat ng recording ng presinto, nagtipo ng ebidensya, at humingi ng salaysay sa mga saksi, parehong sa mga pulis na nasa lokasyon at mga residenteng nakapag-record ng pangyayari. Ilang miyembro na kahapon ay nanahimik lang sa pinangyarihan ay ipinatawag para panagutin sa kanilang pagiging pasibo. Mabilis na kumilos ang IS dahil alam nilang ang kasong ito ay sentro na ng atensyon ng bansa. Lahat ng datos ay tinipon. CCTV recordings, video mula sa mga residente, at internal report na matagal nang itinatago. Wala nang puwang para makalusot si Arthur. Sa loob ng interrogation room ng VIS, nakaupo si Arthur sa upuan habang tensyonado ang mukha. Sa harap niya, matalim na nakatingin ang kanyang superior habang binubuksan ang folder ng report at mga litrato na kumalat na. Alam mong hindi na ito simpleng paglabag, matigas na sabi ng superior. Sinubukan ni Arthur na depensahan ang sarili. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Nang huli ako ng taong hinihinalang nagnakaw. Ngunit, ang pahayag na iyon ay direktang kinontra ng video evidence at testimonya ng mga saksi. Sa recording, malinaw na nakita na nanakit si Arthur nang walang legal na basehan, nangikil, at ipinahiya ang biktima sa harap ng publiko. Isa-isang gumuho ang mga depensa niya. Namutla ang mukha ni Arthur nang marinig ang desisyon na ang ginawa niya ay pasok sa kategoryang pang-aabuso sa kapangyarihan at malubhang paglabag sa Police Code of Ethics. Lumabas ang opisyal na desisyon hindi nagtagal. Si Arthur ay pinatawan ng mabigat na parusa, tinanggal sa pwesto, ikinulong sa detention cell, at dumaan sa disciplinary proceedings dahil sa pangingikil, physical injury, at paglabag sa karapatang pantao. Ang kaso ay itinuloy din sa kasong kriminal dahil sapat na ang ebidensya. Sa kabilang banda, opisyal na nilinis ang pangalan ni Sarah. Binura ng kapulisan ang report ng akusasyon ng pagnanakaw na walang basehan at idineklara na si Sarah ay biktima ng maling pag-aresto at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa internal press conference, ang opisyal na itinalaga para magbigay ng pahayag ay nagsabing, ikinalulungkot namin ang aksyon ng aming miyembro at tinitiyak na hindi ito palalagpasin. Kahit na ang pahayag ay pakinggan mong diplomatiko para sa mga residente at publiko, ang pinakamahalaga ay iisang bagay lang. Nagsimula ng gumulong ang katarungan para kay Sarah. Ang kaso ni Arthur ay hindi tumigil sa internal sanction. Pagkatapos matipon ang mga ebidensya at patuloy na tumaas ang pressure ng publiko, opisyal na umakyat ang kaso sa korte. Naipasa ang mga papeles. Tapos ay binuo ng piskal ang kaso base sa serye ng mga gawaing malinaw na nakita sa recording at testimonya ng mga saksi. Sa kaso, diniin ng piskal ang tatlong pangunahing bagay. Pag-aresto ng walang valid na basehan, pamimilit na umamin gamit ang pananakot, at pangingikil ng pera na hayagang binanggit. Si Sarah ay inilagay sa posisyon bilang biktima na nakaranas ng maling pag-aresto at karahasan. Samantalang si Arthur ay itinuring na gumamit ng uniforme at kapangyarihan para mangikil. Mahigpit ang proseso ng batas dahil malaki ang atensyon ng publiko at bawat yugto ay inusisa ng mas maigi para walang butas na mapaglaruan. Sa paglilitis, binasa ng piskal ang kronolohiya ng may malinaw na pagkakasunod-sunod simula sa pag-aresto sa bangketa, interrogation na nandidikdik, hanggang sa paglipat sa bakura ng presinto na nauwi sa pamamahiya at pananakit. Hinarap ang mga saksi kabilang ang mga residenteng nag-record, mga pulis na nasa lokasyon, at ang internal team na nag-check ng teeth. Nang i-play ang recording, naging tense ang loob ng korte. Si Arthur na dati ay mukhang dominante ngayon ay iba na ang itsura.
Hindi na siya nagsasalita sa tonong nag-uutos, hindi na nakatayo ng nakabuka ang dibdib. Ilang beses siyang yumuko, nanigas ang ekspresyon at ang mga sagot ay pakinggan mong defensive. Nang tanungin ng hukom ang dahilan ng pagkulong at basehan ng report na sinabi niya, hindi makapagpakita si Arthur ng sapat na ebidensya. Sa puntong iyon malinaw na nakita na ang palusot na ginagawa lang ang trabaho ay hindi na ubra dahil hinarap ito ng consistent na ebidensya. Sa huli, binasa ng hukom ang hatol na may matibay na konsiderasyon. Si Arthur ay idineklarang guilty sa kanyang mga ginawa. Ibinaba ang parusang pagkakulong at ang desisyon ay may kasama ring ethical consequence na dishonorable dismissal o pagsibak sa serbisyo. Ang desisyong ito ay nagmarka ng dalawang bagay ng sabay. Pinarusahan si Arthur bilang kriminal at nawala rin ang kanyang status bilang miyembro ng pulisya dahil sa paglabag sa malubhang Code of Ethics. Pagkatapos basahin ang hatol, lalong nawala ng kayabangan si Arthur. Wala nang espasyo para magpalusot o manakot. Samantala, opisyal na kinilala si Sarah bilang biktima, hindi suspect at ang pangalan niya ay nilinis ng tuluyan. Sa prosesong ito, naging malinaw ang posisyon ni Sarah sa mata ng batas. Hindi na patunayan na nagnakaw siya at ang naunang akusasyon ay idineklarang walang basehan. Pagkatapos ng hatol, nagdaos ang kapulisan ng press conference para pakalmahin ang gulo at magbigay ng opisyal na paliwanag. Ang pahayag ay ginawang formal at malinaw. Tinitiyak namin na ang aksyon ni Arthur ay gawa ng isang tiwali, hindi prosedur ng institusyon. Humihingi kami ng tawad sa biktima at sa publiko at nangakong parurusahan ng matindi sinuman ang umabuso sa kapangyarihan. Ang klarifikasyon ay layuning ipaalam sa publiko na ang ginawa ni Arthur ay hindi tama at ang institusyon ay gumawa ng legal na hakbang. Gayunpaman, para sa mga residenteng nakakita mismo o nakapanood ng recording, isang bagay na ang tumatak. Ang takot na iyon ay naging totoo. At mula sa pangyayaring ito nakita nila ang dalawang leksyon na mahirap kalimutan. Ang katatagan ni Sarah ay nagpapatunay na ang biktima ay kayang lumaban. At kapag ebidensya na ang nagsalita, ang tiwaling akala mo ay hindi tinatablan ay pwedeng bumagsak din.